You are listening to The Climb, getting through life's everyday challenges through the Word of God with Brother J.R. Bernabe and Brother Yoyi Capistrano. And for today's episode, we will be discussing about finding joy in your journey. Meron isang famous quote na nabasa ko ulit kanina at parang gusto kong yun yung pag-usapan natin. Yun lagi natin naririnig, life's a journey. Diba? Kasi doon pa lang makikita na natin yung different moments ng buhay natin na may mga pagkakataon na nandun tayo sa ups. Yun yung mga times na inaabangan natin kasi masaya yun eh. Yun yung mga bagay na positive yung nangyayari sa buhay natin. Pero may mga moments din na sabi nga, yung mga downs, yung mga low points ng buhay natin. Pag dun sa ups, masaya tayo, ano usually reaction natin pagka nandun naman tayo sa low points ng buhay natin? Ikaw ba? Kasi syempre kapag yun na, bilang tao, di ba? Talagang malungkot ka. Para bang yung araw mo na nasimulan ka ng inis. Di ba? Marami. Buong araw na yun, wala na sa mood. Hindi na maganda yung buong araw niya para sasabihin niya. Nasira na yung araw mo dahil sa isang pangyayari lang. Yung iba, pagka problemado, di mo na makausap. Oo, mismo. Kasi diba? Occupied na siya no? Occupied na siya dun sa mga iniisip niya. Ako minsan ganun Kapag marami kang iniisip, marami kang mga hinahandle na mga challenges, minsan parang ayaw mo na lang muna magsalita. Gusto mo na lang muna mag-isip. Tahimik ka na lang muna. Pero possible kaya na yung emotion natin o yung nararamdaman natin during the times na nandun tayo sa ups, mga masasayang moments ng buhay natin, possible ba na yun din yung maramdaman natin pagka nandun naman tayo sa mga low points ng mga pangyayari sa buhay natin? Posible. Kasi yun naman talaga Yung ang problema lang kung papaano tayo dapat na mag-react doon sa mga bagay na nangyayari. Hindi naman hindi maganda yung nangyari. Negatibo na all the way. Buong maghapon mo, pipiliin mo na at magde-decide ka na magmukmuk ka na lang o kaya hindi na maging maganda totally yung araw mo. Tama kasi. Sabi nga natin kanina, life's a journey. Minsan tayo nasa actual journey. Halimbawa, bumabiyahe tayo, punta tayo sa bakasyon. Sabihin natin, pupunta tayo sa beach. Hindi naman smooth minsan di ba? Yung journey natin. May mga times, iba nasisiraan na sasakyan. Na-aksidente. Iba, may na-aksidente. Yung iba, talagang nagbababad ng oras sa traffic. Pero makikita mo iba, kahit na dumadaan sa ganong mga pagkakataon, nakangiti pa rin. Kasaya pa din. At diyan kilala ang mga Pilipino. Tama, yung... Yung meron tayong spirit na yung happiness laging nandun kahit na may mga bagay na nangyayari, may bagyo, may kalamidad, nakakita yung mga Pilipino. Sa mga maliliit na bagay, madali siyang i-grasp yung idea na yon na sa mga minor things kaya mong palampasin Pero paano pagka yung mabibigat na bagay na nga, diba? Kaya pa rin ba talaga nating maging masaya? Naalala ko yung sinabi ni Apostle Paul kasi sa kanya rin nanggaling yung life's a journey. Sabi niya, dun sa isang verse, I found joy in my sufferings. Parang pagka pinakinggan natin sa Tagalog, natuwa ako sa aking mga paghihirap. Nagalak ako sa aking mga paghihirap. Pagka hindi mo siya naintindihan, nung una, naisip ko, hindi kaya nasisiraan na si Apostol Pablo. Diba kasi? Pwedeng yun ang isipin. Pwedeng ganun isipin. Marami na parang sobra naman to. Diba? Parang di na yata normal na sabihin yung ganung mga salita kapag ka nasa matinding sitwasyon ka o kaya nasa problema ka. Kasi hindi makitang pwede pala. Pero nagawa niya Diba? Nagawa niya. Sabi ni Apostle Paul, I found joy in my sufferings. Pero para magdagdag lang tayo ng konting context dun sa na-experience niya, kung gaano kabigat, ito yung time na nakakulong siya, di ba? Nakakulong siya, hindi siya nakakagawa ng gusto niyang gawin, hindi siya makalabas. In other words, wala siyang freedom. Ito yung mga moments na yan na pagka sa atin, nakita natin at tinignan natin yung sarili natin, parang ang hirap na maging masaya.
Pero nakakatuwa lang, no? It's very inspiring na merong nakagawa at posible pala. Oo, at yung kwento na nangyari kay Apostol Pablo, makaka-relate tayo. Lalo Tama. na sa, siguro, special mention ako dito. No, tayo dito sa mga OFWs. Batiin natin yung ating pong mga audience po na mga OFW. Mga bayani kung tawagin. Tama. Saka binabati din po natin kahit yung mga relatives. Kasi kasama yun sa sacrifice yung mga asawa, yung mga magulang, pati yung mga anak, anong mga kababayan natin na OFWs. Hello po sa inyong lahat. Hello po. At actually, hindi lang din naman sila eh. Meron din naman tayo kahit na hindi OFWs. Mga nagtatrabaho sa atin dito. Alam mo yun? Agang gumigising. No? Tapos, iwanan yung pamilya. Gabi na minsan, di na nagkikita-kita yung pamilya dahil yung isa tulog na. Siya naman, papasok kinabukasan. Pagising niya, wala na yung isang kasama ng membro ng pamilya. Ang hirap. Diba? So, marami tayo na sabihin na natin, meron tayong everyday na sufferings na pinagdadaanan. Kasi maliit man yan o malaki, for as long as nagsasacrifice ka or meron kang sinasakripisyo dyan sa bagay na yan, pwede mo siyang i-consider na sufferings eh. Tama. Diba kung halimbawa, nagsasacrifice ka ng time away from your family, sacrifice yun eh, sufferings yun. Pagka napapagod ka, diba na pag-uwi mo parang gusto mo na lang talagang matulog, sufferings din yun eh, nag-sacrifice ka na eh. Pero nakita ko, isa dun sa pinaka malaking sacrifice na naranasan or suffering ni Apostle Paul, na yun din yung, kaya binati natin yung mga OFW na audience natin. Isa sa mga malaking biggest sacrifice na ginawa niya, yung malayo ka na nga, nag-iisa ka pa. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. At yan ang kwento ng karanasan ng mga, naalala mo nung pumunta tayo sa Malaysia. Tama, sa Malaysia. Di ba? Grabe yung mga testimony na mga narinig natin sa mga kababayan na na-encounter natin. Ako kasi Nakakausap personally, natin. nagkaroon din ako ng chance, share ko lang na, nagkaroon din ako ng chance na maging OFW. Tama, For tama. a short Oo, time, natatandaan siguro ko. mga, kung di ako nagkakamali, 6 months. So, maiksi lang yun. Pero within that short period of time, naranasan ko nakatikim ako ng konti nung tinatawag nga nating homesickness. Yun. Imagine mo, nandun ka sa malayo, mag-isa ka lang, tapos mag-video call or tatawag yung family mo kasi merong may birthday, no, the following week, meron na naman silang gathering. Minsan, parang ayoko na lang sagutin kasi alam ko pagka sinagot ko yung tawag, maiinggit lang ako, malulungkot lang ako. Ka lang. At hindi lang yun kasi talagang yung mga na-encounter nga natin at kwento ng iba't iba nating mga OFWs, yung iba talagang hindi na nga malaya, although may trabaho na, may nakakalungkot. Wala din siyang papel, di ba? Nagiging TNT na lang doon sa abroad dahil doon sa kagustuhang, alam mo na, makatulong para sa pamilya nila. Ako nga, saglit lang eh. Paano pa kaya sila na gumugol ng 1 year, 2 years, yung iba nakausap natin, 10 years, more than 10 years na malayo sa family nila. Parang yung iba na hindi nila nakikita talaga yung sitwasyon, parang ang ganda eh, parang ang saya na meron kang kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Pero yung realidad, pag nandun ka na, iba na. Makikita mo talaga yung sakripisyo. Tama. Nabanggit mo kasi kanina, yung lungkot na occasion, yung nabanggit mo, dahil wala ka dito sa Pilipinas, nung nasa abroad ka. Ang matindi yung mga kababayan talaga natin, yung mga nasa abroad mo. Kahit naman yung mga nandito na may pamilya na nasa abroad. Napakahirap din naman. Mahirap. Lalo na yung nasa abroad ka na merong nakakalungkot na namatayan. Yun nga lang magkasakit. Di ba? May nagkasakit. Hindi mo maalagaan yung mahal mo sa buhay. Walang freedom na makauwi para lang. Pero talagang ganun pangyayari. Hindi talaga nakita yung mahal niya sa buhay hanggang sa mailibing. So, napakahirap dalhin nun sa kalooban. So far, puro negative yung napag-usapan natin. Pero balik ako dun sa point ng conversation natin. Is it possible for someone suffering to experience joy? Posible ba talaga na maging masaya yung isang tao na dumaranas ng mga problema, dumaranas ng mga sakripisyo, yung iba't ibang mga negative?
At ang maganda, yung sagot nandun din sa sinabi ni Apostle Paul eh. Kanina kasi hindi natin binasa ang buo. Pero yung secret, basahin natin buo. Sabi doon, nagagalak ako sa aking paghihirap dahil sa inyo. Ayun. So, doon pa lang, makikita na natin na ang key pala for a person, kahit na may mga pinagdadaanan siyang sakripisyo, pero maliwanag sa kanya kung bakit niya ginagawa, kung para kanino niya ginagawa, pwedeng matakpan yung iba't ibang mga lungkot, mapalitan ng satisfaction, mapalitan ng kagalakan yung nararamdaman niya. So, halimbawa, nakikita mo na dahil dun sa sakripisyo mo, nakakain ng masarap yung pamilya mo, nakikita mo na nabibigay mo yung mga pangangailangan nila, nasusuportahan mo sila. Yung lungkot, kaya palang matakpan yun. Nawawala. Nagiging satisfaction, nagiging kagalakan. In other words, you can be happy while suffering if you are suffering for a purpose. At kailangan yung purpose na yun, laging malinaw sa'yo. Tama. Kasi minsan, pag nasa journey tayo, pwedeng sa umpisa, maliwanag sa atin, kaya ako gagawin to kasi para dito. Pero as you go along the way, baka madistract ka na, mawala na sa'yo yung purpose mo. So, dapat clear at constant. Tama. Na nasa puso mo, nasa isip mo, yung purpose ng iyong sakripisyo. Maganda yung punto na yun eh. Kasi minsan sa sobrang dami na ng trabaho ng mga OFWs at kahit sino, no? Minsan, ginagawa mo na lang siya na nakakalimutan mo na yung purpose. Ang nagiging result, nagiging outcome, lumulungkot ka. Pero ang totoo, alam mo naman kung ano yung purpose. So, pag nakakalimutan, sabi mo nga, be constant. Dapat, para tuloy-tuloy din, na lagi kang masaya sa kabila ng mga paghihirap o mga nararanasan mong sitwasyon sa iba't ibang mga lugar at sa iba't ibang bansa. Kasi may tendency, lalo na pag na-develop mo na yung routine mo sa maghapon, sa umaga, ito gagawin mo, sa tanghali, ganito gagawin mo, sa hapon, sa gabi, ganito gagawin mo. Napakalaki nung tsansa na dahil dun sa dami ng ginagawa mo, dahil dun sa paulit-ulit ng ginagawa mo, nawawala yung dahilan. At napaka-strong ng purpose para sa isang tao. Diba? For you to move forward, for you to be able to overcome yung iba't ibang mga challenges, para tumagal ka sa laban, sabi nga. Kailangan alam mo bakit ka lumalaban. Tama. At natanong ko nga yung naalala ko yung pagpunta natin, pagka nakakapag-share tayo sa mga kababayan natin, lalo na yung mga OFW, sabi ko, bakit nga ba, di naman tayo magkakakilala, pero gusto kong i-summary, no? Sa lahat ng mga nakakapakinig ngayon, gusto ko i-summary, bakit nga ba nagagawa nila yung magsakripisyo, no? Bakit nagagawa nila yung magtrabaho, gawing gabi yung umaga yung gabi. Ako, pwede nating isumaryo kasi sa isang salita eh. Kung bakit nagagawa nila ang lahat ng sakripisyong yan dahil sa nagmamahal. Pagmamahal. Diba? Kapag ka nasa iyo mismo yung pagmamahal na yun, tapos na eh. No? Yung mga pagod na to nakakalimutan mo na dahil dun sa pagmamahal na yun. Kasi di naman nila yun ginawa para sa sarili nilang satisfaction, di sa sarili nilang benefit. Para sa iba eh. Para sa mga minamahal nila. Kaya tama, pagka i-summarize nga natin, lahat ng sakripisyo na yon, kung nag-i-start pa lang sila na mag-sacrifice para sa family nila o kung iba na nakakapanood sa atin, medyo may katagalan na yung kanilang pagsasakripisyo. Pareho naman yung dahilan. Yun yung pagmamahal. Ngayon, syempre, dahil malayo sila, di ba? Iyon mismo eh. Kahit sabihin mo minsan matagal na sila, minsan ramdam pa rin talaga yung pagiging malayo. Malibang makauwi na, di ba? Mag-for good na dito. Totoo yan. Kasi may mga nakausap tayo doon. Kahit ako personally, may makilala ako. Yung mga kababayan naman natin na napupunta sa ibang bansa, may mga kasama naman sila doon eh. Pero isa yung madalas din na nagiging comment nila, kahit na marami daw silang kasama, may mga pagkakataon, feeling nila mag-isa sila. Yun. At yun ang napakahirap na parte para sa isang nasa malayo.
Pero siyempre, sa lahat ng mga nasa malayo, sana wag nilang makalimutan tong bagay na to. Isang verse sa Bible yung nasa Acts 17:27. Gusto ko lang basahin. Jesus is not far from each one of us. Although malayo man tayo sa loved ones natin, saan mang sulok ng mundo ka naroon, mga kasama nating kababayan nating mga Pilipino, kahit sino man, kailanman hindi naging malayo ang Diyos sa kanila kahit na sila ay nasa malayong lugar pa. At dahil hindi malayo ang Panginoong Hesus sa kanila, ibig sabihin, hindi sila nag-iisa. Tama. At yun ang dapat na lagi nilang maalaala, may kasama pala ako. Yun yung gusto nating i-share, no? Yun yung gusto nating i-share sa kanila. Kasi yun nga, nabanggit natin kanina, madalas yan yung nilalabanan. Yung feeling na mag-isa, yung homesick, parang walang kasama. Pero ito yung comforting words ng Panginoong Hesus natin. Sabi niya, hindi tayo malalayo sa Kanya eh. Hindi tayo malalayo sa Kanya. Pagka nandun tayo sa presence ni Jesus, dami nating mararamdamang blessings eh. Nandun yung comfort, nandun yung rest, pwedeng physically pagod tayo, pero yung kalooban natin, yung mental well-being natin, yung emotional well-being natin, pwedeng mapahinga. Diba? Pwedeng mapahinga, nakakaranas tayo ng nadadagdagan yung tapang natin, nadadagdagan yung patience, nadadagdagan yung pag-asa. Lahat ng yan, pwedeng ma-experience ng isang tao pagka nandun siya sa presensya ni Jesus. Tama. At yun ang mismong nagpapasaya sa ating journey. Ang Panginoon mismo. Balikan ko lang yung mga main points na napag-usapan natin. So una, dapat buhay na buhay yung purpose ng mga sakripisyo. Pangalawa, huwag natin kakalimutan, nakasama natin si Jesus Christ. Tama. Saan man tayo bansa mapunta, dito man sa Pilipinas, ano man yung ginagawa natin, kasama natin si Jesus Christ. Pero meron pang isang mas maganda na gusto kong i-share. Kung hindi siya malayo sa atin, pwede pa pala tayong mas makalapit sa Kanya. Yun ang maganda. Yun yung nakasulat sa James chapter 4 verse 7. Sabi doon, draw near to God and He will come near to you. So, ibig sabihin, pag lumapit tayo sa Diyos, lalapit din siya sa atin. So, yun yung inspiration that itaas pa natin. Ang dapat na lalong maging inspiration natin, gaya ni Apostle Paul. Ang inspiration niya, ang Panginoon. Kaya, he found joy sa panahon ng kanyang mga paghihirap. At hindi imposible yun na gawin ng Panginoon kasi sa Kanya naman talaga nagmumula yun eh. Na kahit na ano yung nararanasan natin, kahit na gaano kabigat, gaano kagaan, gaano katagal na tayong nagsasakripisyo, kayang-kayang pag-aani ng Panginoon yung kalooban natin, yung nararamdaman natin. At mangyayari lang yun pag nandun tayo sa presensya niya. Kaya kailangan talaga, lalo na sa ganyang mga moments, pwedeng sabihin natin sa moments ng kanilang mga pag-iisa, lumapit sa Panginoon. Kaya in summary, dapat tandaan natin na pag malapit tayo sa Panginoon, pag malapit tayo sa Diyos, hindi man mawala yung mga difficulties na nararanasan natin, hindi man dumali yung journey, pero magagawa nating maging masaya. We will find joy. At yung kagalakan na yun yung gagamitin natin hanggang makarating tayo dun sa dulo. Lord, salamat po sa message mo na binigay mo sa amin, ang mga salita mo na binless mo sa amin para maging gabay, maging inspiration po namin sa araw-araw, lalong-lalo na sa mga panahon na dumaranas kami ng mga sufferings, nagsasacrifice kami para sa mga mahal namin sa buhay. Paalala mo nawa sana palagi sa amin kung bakit namin ginagawa ang mga sakripisyong ito. Lagi na ay palakasin mo ang kalooban namin, i-inspire mo kami. Higit sa lahat ay turuan mo kami na maging closer sa iyo para ma-experience namin ang lahat ng mga magagandang bagay na nagmumula sa iyo. Ang comfort, ang peace, ang courage at marami pang mga bagay para magamit namin ito na maipagtapos namin anuman yung journey na ngayon ay pinagsisikapan namin. Pwedeng sa mga pag-aaral, sa pagtatrabaho, dito man o sa malayong mga bansa, nakita mo kami na sa mga pagkakataon ay patuloy kaming lumalapit sa iyo, lagi naming hinahangad na magkaroon ng closer relationship sa iyo. Magkagayon,
ay makatulong nga ito upang makita namin, maging maligaya kami sa gitna ng aming mga suffering. Sa lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyo sa pangalan mong Kristo Jesus, ikaw na aming tagapagligtas. Amen. Kaya sana po, piliin natin laging maging masaya sa kabila ng ating mga sufferings. Piliin natin na maging kasama ang Diyos sa araw-araw ng ating journey. Let us continue to be inspired by the Word of God dito sa The Climb. Aakyat ka ba o aakyat ka pa? Thank you for being part of our discussion. To know more about us, you may follow our social media pages. On Facebook, search for MHC Media Facebook page. On YouTube, search for the Most Holy Church YouTube channel. Let us continue to be inspired by the Word of God every Sunday, 7 o'clock up to 7:30 in the evening, only here in The Climb. Likhawit o mga orihinal na komposisyon ng mga kapatid sa loob ng Most Holy Church. Dalawang salitang pinagsama, likha at awit. Isa po itong acronym, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Isa po sa napakabisang paraan na itinuturo sa atin na magpaalalahanan at magpatibayan sa pamamagitan po ng mga imno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu. Dahil sa nakitang kapangyarihang taglay nito, ang paggawa po ng likhawit sa kabanal-banalang iglesia ay naging isang mahalagang gampanin na po ito na nagpapasigla at nagpapatibay sa buong iglesia, kaya isa ng ganap na ministeryo. Mga himno at salmo, awiting ukol sa Espiritu. Likhawit, likhang imnong kinalulugdan, himig at wikang itinanging tunay. Mabiyayang gabi at kapayapaan po ang sa inyong lahat. Ako po, ang inyong lingkod, Brother Jonathan Cruz, ang inyong kasalmo tonight sa segment na ito ng programang Ang Kabanal-Banalan na pinamagatang Likhawit. Again, ang purpose po ng programang ito, maitanghal at maiparinig sa buong mundo ang mga likhawit sa Most Holy Church of God. Siyempre, maibahagi po rin natin ang kwento sa likod ng nabuong likhawit at yung mga banal na mensaheng hatid nito sa mga tagapakinig. Feel free na i-like at i-share ang ating program. I-type din po sa comment box ng ating broadcast ang mga requested likhawit ninyo at ito po'y ating pauunlakan sa mga susunod na pagtatanghal. Kaya para matugunan natin ang bahaging ito, matutunghayan po natin sa unang likhawit for today, ang requested likhawit ng ating kasalmo. Walang iba kundi si Sister Nemia Arevalo Brogarolas noong nakaraang episode natin. Kaya tayo na po, pakinggan po natin ang likhawit na Panginoon, iniibig kita. Ang likhawit pong ito ay nabuo sa pamamagitan ng ating mga kasalmo na sina Brother Ronnie Manarang para po sa letra, isang resident pastor based on USA, Brother Gamaliel Nepomuceno bilang composer, at the same time siya rin po ang nag-arrange ng awit na ito, isang miyembro po ng Agape Choir, at ang nag-interpret ng awit na ito, walang iba kundi ang church band ng Kabanal-Banalang Iglesia, ang Praise God Band. Mga kapatid, tanggapin natin sa kanilang likhawit na pinamagatang Panginoon, iniibig kita. Kay sarap
ulit-ulitin ang sabihin, mahal kita. Mga salitang nagmumula sa pusong daigdig, mga salitang kusang naramdaman, pintig ng puso na laging nagsasabi, Panginoon, iniibig kita. Nawa ay aking mapatunayan, mga salitang sambit ng kalooban, handog na gawa'y maging kaluguran, laging minanasang matugunan, pag-ibig na sinumpaan. Panginoon, iniibig kita higit sa lahat ng bagay. Kalooban mo ang pangunahin sa aking buhay. Sa iyo ang pagtitiwala ay ganap na ibinibigay. Ang buong ako sa'yo lang iaalay. Ang buong ako sa'yo lang iaalay. Ang buong ako sa'yo lang iaalay. Ako'y gaya ng walang buhay pag sa'yo ay nawalay. Panginoon, patuloy mo nawang abutin ang aking kamay. Aking dalangin ang iyong pag-alalay. Aking pinakamimithi sa piling mo ay makapanatili sa piling mo, sa piling mo. For tonight's episode, mga kasalmo, kagaya po ng aming ini-announce nung nakaraang episode ng segment na ito, ay mag-iimbita po tayo ng isang church o likhawit composers upang magbahagi ng kanilang mga karanasan sa pagkasangkapan sa kanila sa paggawa ng likhawit. At ngayon nga, makakasama natin ang ating kasalmo, isang coordinator ng music ministry ng Most Holy Church. Walang iba ang napakatalentadong Mike Angelo Eusebio. Welcome, Brother Angelo. Salamat po. Mapagpalang gabi po mga kasalmo. Hello, kamusta na po? Po, mabuti naman po. Busy, no? Dahil Opo. napakaraming big event tayo ngayon Opo, para eh. sa nalalapit na anniversary ng Kabanal-Banalang Iglesia. Samantala, simulan natin Sige po. yung ating interrogation, yung pong interview para po sa ating napaka-talented na composer. Gaano ka na po ba katagal na nagko-compose ng likhawit para po sa Most Holy Church? Nagpasimula po kasi ako 2008. Almost 16 16 years. Opo, matagal-tagal na rin pala. Ngayon, di pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na makagawa ng awit. Sa dami na rin ng mga pinagkakaabalan. Opo. Dahil nga napaka-busy natin ngayon dahil aside from kasi sa paggawa ng likhawit, isa rin po siya sa editor
ng MHC Media. Isang full-time volunteer po siya. Isa siya sa ginagamit ng iglesia para po sa pag-edit ng mga ganitong gampanin. Samantala, brother, regarding po sa pagko-compose niyo, paano niyo po ba natutunan yung kasanayan sa paggawa ng likhawit? Nung trainee pa lang po ako as mga awit, pinagbabasa-basa po ako ng gabay o guidelines ng pagiging MNC. Nakapaloob po doon yung guidelines sa pagbuo ng likhawit. Opo, So doon... gabay, kung tawagin Opo, gabay. natin. Gabay ng mga awit. Opo. Okay, sige po. So, mula po doon, nung binasa ko po yun, pinag-aralan ko po yung proseso ng paggawa. ng So yun awit. yung nag-start, doon ka nagpasimula. Opo. Ganda yan. Kaya pala talagang very inspiring yung mga nabuong awit. Samantala, ano ba yung iyong karanasan nung ikaw po ay nagsisimula pa lang maging kompositor? Karoon po ng pagkakataon na magpasubmit ng mga awit. Ayun po, pinalad na mapili po yung song ko para awitin sa Thanksgiving ng choir and youth. Yun yung first song nabuo? Hindi naman? O First song po. First song na, wow. Pero alam mo ba na, hindi pa yung hindi naman siya ganun ka-perfect na awit. Pero At least, napili. first step ka na. Opo, naka-first Diba? step. Bali, ginag-guide po ako dati ng division minister po noon ng Cavite, Laguna, Batangas, si matandang kapatid na Ryan Bernal po Kay ngayon. Ryan, kasalmo po natin yan. Isa yan sa mga kinakasangkapan ng Opo. Diyos sa paglikha ng likhawit. Samantala, brother, ano yung mga instrument? Kasi, aside kasi, mga kapatid, para sa inyong kaalaman, aside sa pagkukompose ng awit, si Brother Angelo ay hindi lang yun ang kanyang gift na ibinigay ng Panginoon. Nag-aareglo din po siya. Nag-a-arrange ng awit, nag-a-arrange ng vocals. Kasi alam natin, isa siya sa kinakasangkapan ng Panginoon sa Mana Choirs, ng Pastulan Biranit. At syempre, alam natin, pagka-choir, hindi lang basta yan na awit lang, di ba? Kundi may mga atake, yung mga boses, SATB arrangement, yung mga dynamics ng song, di ba? Isa po siya sa kinakasangkapan doon. Dito po sa Pastulan Biranit. Bukod doon sa, tawag doon? MIDI ba yun? MIDI? Ano pa yung mga instrumento na naging kasanayan sa'yo upang ito rin ay makatulong sa paggawa mo ng likhawit? Tinutugtog ko po talaga ay piano, pero hindi po ganun ka-biyasa. Oo. Wido lang po talaga. Wido lang. Opo. Ibig sabihin, wala ka talagang tawag dito, basic education Opo. regarding dun sa paggawa ng music. So, hindi ka nakakabasa ng nota, ganon. Talagang wido lang. Ano po, yung letra. Letra, yung chords kung tawagin. Chords. Okay, yung chords, okay. Paano na-enhance yung yung pag-aareglo ng mga likhawit? Noon po kasi, yung bago-bago pa lang po akong kinakasangkapan sa paggawa ng likhawit. So kasama ko po noon si Elder Yubulus na magpunta sa dating central office natin sa North Bay, Tondo, So, from Manila. Cavite to Manila. Mula po doon, nagpapa-arrange kami for papagawa ng accompaniment. Hanggang sa dumating po yung time na inalok po sa akin yung isang application. Ang use nga po niya ay MIDI. Kumbaga, ang gamit ng MIDI ay through computer po kayo makagawa ng accompaniment. Okay. So, mula po doon, 2011 yung pagkakatanda ko. 2011. So, inaral mo yon, ibig sabihin. Opo. Talagang tsinaga mo. Opo, sa tulong ng Diyos naman po. Bale, before pa yon, mga ino-observe ko na rin po kasi yung pinagpapagawa namin noon ng areglo. Si Brother Gamaliel David po ng Agape Choir, yun po yun. Kasama mong gabi. Opo. So, yun po, mula po doon. So, natututo po mula sa observation sa kanya. Then, nung inalok niya po yung application po na yon, so inaral po natin siya, sinubukan po natin makagawa ng kahit pa simple-simpleng accompaniment. Arreglo, Opo, ng mga... Mga tatlong combination muna. Opo, mga piano, ganun. drums, and then Hanggang sa... strings, mga ganun. Opo. So at that time din kasi, brother, natatandaan ko, Kasalmong Angelo, masyadong loaded si Opo. Brother Gami noon, si Kasalmong Gami. Sobra Dahil po. halos buong kalaganapan, mga kasalmo, siya yung ginagamit para mag-areglo ng mga likhawit. So, Ilang lugar po yun? nakapila ka talaga, schedule Opo. ka para ikaw ay maisalang. Opo. Magkaganon pa man, salamat sa Diyos at inudyukan ka. Matapos kang pumila pala doon na matutunan pa
yung pag-aareglo at bandang araw, maging katulong ka. Ano po? Sa pag-aareglo, aside from Brother Dami, marami. Opo, kasi marami na pong nag-aareglo. bumangon Kasi din. yung pag-aareglo, hindi lang naman yan parang isang iglap tapos na yung arrangement ng song, di ba? Opo. Talagang isa-isahin mo yan, lalo na yung ginagamit mo ngayon na MIDI. Opo. Ano po? Dito po kasi sa Tsaga. ginagamit po natin ay araw ang ginugugol. Oo, tsaga. Opo, Bago matapos tsaga. yung isang Opo. areglo, arrangement ng Opo. song. Salamat sa Panginoon. At kahit papano, nandito, masasabi ko pong isa sa hindi po pipitsuging arranger natin sa loob ng iglesia. Biniyayaan tayo ng talento, higit sa lahat ng kanyang dedikasyon sa paggawa ng nasabing mga likhawit. Punta tayo dun sa mga karanasan, experiences about sa paggawa po ng likhawit songs. Paano po kayo, ibig sabihin, nagle-letra? Paano nyo pinipili yung mga letrang gagamitin nyo sa pagbuo ng isang likhawit? Sa paggawa ng awit, hindi po siya porque nasa kakayahan ka magagawa mo talaga siya agad. Depende po kung ano yung mauna Sa akin po kasi, ang may timing na sabay pumapasok po sa akin yung lyrics at saka yung tono. Pero mas madalas po na pumapasok sa akin tono talaga. Tono. Tono muna. Meron kasing di ba? Meron kasing composer na nagle-letra. Meron Opo. namang nagtotono lang, di ba? Opo. Mahina sa pagle-letra. No? Meron namang sabay. Opo, Na may gift sa kanya. Iba-iba po. Samantala, ikaw, hanggat maaari, sabay ka pagka gumagawa ng letra at saan mo hinuhugot yung mga letrang yon para maging inspirational song o di kaya naman spiritual song. May mga pagkakataon po na example po sa may mga pinaghahandaan tayong gawain. Depende po sa tema ng gawain. Okay. Lalo po ngayon, may sinusulong ang pangasiwa ng mga tema ng taon. Okay, yung team ng bawat Opo, taon team ng ng church, bawat taon po. yun ang nagiging pinakadiwa o paksa Opo. ng ating pong likhawit na nabubuo. Pwede natin sabihin, ang likhawit na ito ay napapanahon. Opo. Di ba? Dahil nga Nakakama po dun sa nakakama sa tema. ng taon. Opo. Ano yung mga madalas na pagsubok ang hinaharap mo para makabuo o makagawa ng isang likhawit? Paano mo na pagtagumpayan? Yung kakapusan sa panahon. Okay? Opo. Yung Yung struggle na deadlines. Deadlines. As coordinator kasi po sa pananagutan namin ng mga coordinator na matiyak na may awit sa bawat gawain. So, pag may punto na Masyadong na gipit na, duration. pero tapos wala pa kaming provided na awit, dumarating na po sa punto na ako po mismo yung Siyempre, dahil ikaw Opo. nga yung nananagutan. Isa yun. Paano mo nalalagpasan yan? Paano mo ino-overcome yung ganung mga situation? sa tulong ng Diyos, lalo dun sa tema ng pinaghahandaang gawain, malaking tulong po yung may tema talaga. Ibig sabihin, Maging hawa para Opo. sa'yo. Kumbaga, Na mabuo yung opo. awit na yun. Then, May idea ka na kung ano yung gagawing awit. Minsan nakakatulong pa na minsan malalaman niyo yung pamagat ng paksa bago yung pasalamat. bago yung pasalamat. Opo. So, Huwag na may nagiging- idea ka na ano yung diwa ng sermon, at Opo. doon may ibabase ito, para mula doon, tumatak na lalo yung yung mensahe na maririnig. Yung maririnig ng Opo. mga kapatid sa event na yun. Opo. Isa pang example dyan, ang awit na dakilain ang Panginoon na pinerform doon ng Manakwar ng Bionit din. Na sumakto naman siya doon sa paksa ng ating obispong pangkalahatan na makaharing pagkasaserdote. Okay. Opo. Talagang Isa po yun. saktong-sakto. Naramdam nila sa puso yung espiritong hatid. no? Nag-jive yung parehong diwa. Yes. Opo. Sige. Na purihin ang Diyos po. Glory to God, syempre. Brother, meron ka bang mga halimbawa ng likhawit na maaari mong iparinig sa amin, sa iyo, magkasangkapan sa iyo ng Panginoon tonight? Ang pamagat po nito, mga kasalmo, ay forward-looking, forward-moving. Ang diwa po nito, ang temang isinusulong po ng ating obispong pangkalahatan hanggang sa panahong to na laging mag-look forward. Yan yata yung bago magsintinyan. Opo, bago magsintinyan. Anniversary ang Opo. kabanal-banalang iglesia. Oo, Looking forward, ano? Looking forward. Then, forward moving. Include din po doon sa awit na para makapag-look forward tayo, lahat ng pagkukulang natin sa nakaraan ay kailangang talikdanan natin para
maka-look and move forward po tayo sa tulong ng Diyos. So, yun po, ito po ang likhawit na paglilingkod sa pagkasangkapan po sa inyong lingkod at ito po ay iper-perform ng mga church officers ng Calabarzon, ang likhawit po na forward-looking, forward-moving. Maraming salamat po, Kasalmong Angelo, sa pagkakataon pong ito, mga kasalmo, kung kayo po ay nabiyayaan ng likhawit na inyong narinig, like and share po tayo. Ano po, at maaari niyo pong i-type ang inyong comment sa ating likhawit o comment box. Punta tayo doon, brother, sa mga inspirasyon at mga preparasyon
sa paggawa ng mga likhawit. Saan ka kadalasang kumukuha ng inspirasyon sa paggawa ng likhawit? Siguro po yung inspirasyon sa karamihang nabuong likhawit sa pagiging choir member. Choir members. Opo. Mas madalas. Opo. Kasi siyempre, dahil doon mo gustong dalhin yung spirit mo, Opo. ay gusto mo rin ma-share sa kanila. Opo. On that, magkaisa kayong puso, Opo. na maihandog yung likhawit na yun para sa Panginoon, para sa kapatid. Samantala, ano ba yung mga hakbang na ginagawa mo upang matiyak na ang mga likhawit ay aangkop po sa doktrina ng Most Holy Church? Una po, pinapalalangin po muna. Syempre. Tapos kasunod, research po. Research. Kasi may tendency po talaga na pwede kayo makabuo eh. Kaya lang, malayo doon sa hinahanap. Kaya research po talaga. Una, syempre, para maging quality rin. Opo. Pasok doon sa kahingian, hindi lang yung letra, pati yung tono ng awit. tono po. Samantala, maaari mo bang ibagi yung proseso ng paggawa mo ng likhawit? Insist ko po na kailangan talaga may panalangin. Kahit may nauna na kayong idea na pumasok sa inyo, na tono at saka lyrics, para official nyo nang masimulan ng paggawa ng awit, kailangan may So, panalangin. yun yung sinasabi nating presensya na ng Holy Spirit Opo. sa'yo. Yung presence ng Holy Spirit, dahil pinanalangin mo na. So, mula doon, Opo. isa-isa nang pinapaisip sa'yo. Nag-i-insync Opo. sa iyong isip, sa puso mo, eto na. Opo. Minsan nga po, kahit wala namang sa loob nyo na gagawa kayo ng awit, biglang may papaisip sa inyo na Eto gawin mo. Opo, ito gawin nyo. May mga sitwasyon din, diba? May mga pangyayari na mangyayari sa inyo na mula doon, makakabuo kayo ng lyrics. May time na parang kausap ko yung sarili mo. So, dahil dyan, paano mo masusukat para sa'yo as composer yung pagiging epektibo ng mga likhawit na nagpapahayag ng mensahe ng pananampalataya? Masasabi ko pong epektibo siya kapag nadama ng mismong umaawit Yes. yung likhawit. Kasi ano po yun kumbaga dugtong-dugtong siya na proseso na example kami sa choir. Bago namin awitin sa audience, yung aawitin namin. Dapat beforehand, kami muna yung maka-feel o makadama ng likawit na aming aawitin. Opo. Mula doon, pagka naramdaman mo, maaawit mo siya kung ano talaga yung Diwang message. Opo. Yung message ng Na song. naisihatid ng song. By spirit, by feelings, Opo. higit sa lahat. Opo. Maawit yung sa Opo. Yun po talaga yung mahalaga. Baga given na yung kailangan maganda, kailangan quality. Sa Ganong tingin senaryo. natin dyan, brother, pwede kong sabihin as composer. Iba ang dating Pagka yung aral, meron ng himig. Mas Kasi- madaling ma-attach Yes, oo. yung nakikinig. Yes. Lalong natatanim, kumbaga, Opo. mas na nararamdaman pagka may nakalapat na himig doon sa mga letra. Halimbawa, yung ating inaawit na pagdalangin. Opo, yung himno ng pagdudong. Yes, Kaya di po. ba? Iba yung damdamin na, lalo inaawit mo itong Opo. mula sa iyong puso. Yung pananampalataya na yon talagang lalong tumitibay sa ating kalooban. Sa ibang pagtuturo nga ng Bible, papalayas ng masamang Opo. spirito, di ba? Opo. Yung likhawit. Samantala, from this time around, mga kasalmo, pwede nating pakinggan yung ikalawang likhawit na na-compose mula po sa pagkasangkapan sa ating kasalmong Jelo. At ang mag-interpret po nito, walang iba kundi yung choir na kanyang pinangangasiwaan, ang Pastulan Biranit Choir, sa kanilang likhawit na pinamagatang Another chance. Another Chance. Let's watch, mga kasalmo.
Maraming salamat, Pastulan Biranit Choir. Sa pagkakataong ito, kung kayo po ay nabiyayaan, paki-like and share naman po tayo at maaari nyo pong i-type sa comment box ang inyong mga likhawit requests. Brother, looking forward tayo 100 years and beyond. Ikaw bilang isang composers ng likhawit sa Most Holy Church, ano po yung iyong mga hakbang na ginagawa upang patuloy pang umunlad bilang isang composers ng likhawit ng Most Holy Church? So, una po, yung sa akin po as individual, yung panonood lagi ng mga performances ng choir sa labas. Patuloy lang ang Opo. pagre-research. Research, lang ang pag-aaral. pag-aaral. Sa choir naman po, ngayon po pinag-hands-on na po natin sila sa paggawa ng mga likhawit. Actually po, ngayong taon, nagsisimula na po sila. May mga assignment na po sila per gawain. Bibigay na kayo sa kanila ng Opo. task para Opo. maisalin nyo rin yung inyong kakayanan at ma-inspire nyo sila na maging kagaya nyo someday. Isa rin po sa naging way po natin dati dahil may mga nauna po sa atin na gumagawa ng awit, naka-choir member po natin. Opo. Ngayon, syempre, naging way din po natin yung pagre-revive ng mga awit na sila maganda yung yan. kinasangkapan. Ibang rendition, kumbaga Opo. ng songs. Kumbaga, para ma-build up sa kanila na kinasangkapan ako sa awit na to. Instead na tumigil sila, lalo Opo. silang ma-inspire. Ma-inspire na gumawa pa. gawa ulit. Gumawa. Opo. Alam natin, we care. Di ba? World evangelization. At isang malaking kasangkapan dyan, yung likhawit na may himig. Yung awit na may himig, ito nga ang likhawit. Di ba? So, ano yung pangarap mo na sana maging tulong sa church? Ikaw
bilang isang kompositor? Lahat naman kami sa mga awit ng Sean na nais po namin na yung mga likhawit, lumagana pa talaga siya kasabay nung paglaganap ng mga aral natin sa Most Holy Church. Maging alternatibo siyang paraan ng mga kapwa-tao na ito yung pakinggan nila sa bawat pinagkakaabalaan nila kung may sitwasyon man silang pinagdadaanan. Maging daan ito para maipadama ng iglesia yung malasakit sa ibang tao. Isa po yun, yung may pagmalaki talaga natin siya Original composition. na sariling atin, sariling gawa to ng mga kapatid sa loob ng kabanatuan ng iglesia. At the same time na talagang pwede nating sabihin, hindi po ito nahuhuli pangarap natin. Opo. Kaya walang tigil sa pag-aaral, Opo. sa pagtsatsaga, sa pagnanais nating mapataas pa yung antas ng mga likhawit sa Opo. kabanal-banalang Maging, iglesia. opo, pati po Sa aspeto, maging sa aspeto. sa aspeto na ng pagtugtog. tugtog at ng mga Daming aspeto po eh. instrumento. Opo. Yes. Yun talagang makasabay tayo. Talagang pagka pinlas natin, hindi nila ililipat kagad. Wow, papakinggan at papakinggan talaga ng tao. Message mo sa ating mga viewers, lalong-lalo na doon sa mga kabataan na na-inspired ng paggawa ng mga likhawit sa loob ng iglesia. At syempre, yung mga tumigil na, encourage po, brother, mensahe para sa kanila, ma-encourage din naman natin sila. Una po sa mga mananood, sana po palagi niyo pong tangkilikin ang mga likhawit po na aming binabahagi sa social media, sa mga programa po namin sa kabanal-banalang iglesia dahil marami ng pagkakataon na napatunayan po na epektibong paraan po talaga para makapagpagaan ng kalooban ng sinong makikinig. May mga sitwasyon na ito yung kumakatok sa puso para hanapin ng tao yung daan talaga ng kaligtasan. Tiyak na mabibiyayaan po ang inyong kalooban pakikinig po ng mga likhawit na ito. Kaya sa mga kapatid naman po namin, sa mga kabataan na nag-a-aspire po na maging bahagi din po sa ministeryong ito, lalo po kung kayo ay may kakayahan, pwede rin naman po na subukan din natin. Minsan po ganun, hindi tayo aware sa sarili natin na kaya ko pala. Kasi miski po kami sa ganung paraan din lang na hindi naman namin in-expect na magagawa pala namin to sa tulong ng Diyos. Huwag tayong mag-alangan na bumahagi. Huwag tayong mag-alangan po na magpasa ng ating mga malilikha at kung ito'y pala rin na mapili at maipa-approve po sa ating kasangkapang pangasiwaan. Lalo kapag narinig na po natin yung awit na kung saan kinasangkapan po tayo, natitiyak ko po sa inyo. Kayo mismo yung unang mabibiyayaan. Kayo yung unang may encourage na ipagpatuloy pa yung paggawa ng mga likhawit, yung pakikabahagi sa ministeryong ito. At sa mga kapatid naman po namin na siguro matagal na panahon na din na hindi nagiging kasangkapan sa pagbuo ng likhawit, wag po tayong mag-alangan na makibahagi ulit. Lalo may una nang ginawa sa atin ng Diyos na pagkakasangkapan, tiyak hindi po tayo bibigoyin ng Panginoon kapag sinubukan po muli nating gumawa ng awit dahil espiritu niya yung magkakaloob eh. Kapag yung pagkakasangkapan binigay po sa inyo, yung likhawit ay mabubuo, magiging epektibo para maging daan naman po na makapag-encourage ng sino mang makikinig. Salamat, Brother Jello. Salamat sa din po. iyong napaka-inspiring na message para sa ating mga kasalmo. At sa pagkakataong ito, mga kasalmo, pakinggan po natin ang huling likhawit na aming pong iparirinig sa inyo sa pagkasangkapan po sa ating minamahal na kapatid, Kasalmong Jello, sa likhawit na pinamagatang Ako'y Kasama Mo. Mga kasalmo, Brother Jello. Ako'y kasama mo sa bawat kalungkutan mo. Ako'y kasama mo sa mga nararanasan
kasama mo. Anumang pagdaanan mo, ako'y kasama mo. Sa hapis at ligaya mo, ako'y narito. Handang malalay sa kahinaan mo. Kapatid ko naway maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo. Sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos, ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Ako'y narito, handang umalalay sa kahinaan mo. Kapatid ko naway maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo. Sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos, ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Minsan ba'y alalahanin mong may Diyos na nagmamahal sa'yo, hinihintay lamang niya pagbabalik mo. Kapatid ko naway maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo. Sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos, ako'y lalagi sa tabi mo. Kapatid ko naway maalala mo, kasama mo ako, narito ako. Sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo. Sa pagpatnubay ng ating Amang Diyos, ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Mga kasalmo, maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at nakasalo sa mga likhawit na inihandog ngayong gabi. Glory to God! At sana po ay nabiyayaan tayo ng mga likhawit na ito sa ating mga puso. Mapapakinggan po natin ang mga likhawit sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at sa MHC Media Facebook page. And soon ay mapapakinggan na rin natin ito sa digital music app na Spotify. Samantala, yung sinundan po nating segment na The Climb, available na po siya sa Spotify. Muli, ito po ang inyong kasalmo, Brother Jonathan Cruz. Muli nating pagsaluhan ang mga himno at salmo at mga awiting ukol sa Espiritu sa susunod na pagtatanghal ng programang Likhawit.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po!